1 trillion ang budget para impeach si Vice President Sara Duterte. Ay mukhang nadulas ata si Senator Amy Marcos dyan. Ito. Feel about Sagutin yung ko na. how do you feel about yung naging dating pahayag ni Vice President Sara Duterte about the exhumation of the remains of your father and what she intended to do that at that time nung nagsalita siya? Balita pa ba yan? Panis na yan? Wala na akong may dadagdag. Ma'am, dun sa third impeachment complaint against BP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, Ha? itong budget gagamitin for the impeachment 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. para Ewan ko. pambayan. Alam mo, ang daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been marites. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Mhm. Wala akong preparation, kasi alam ko kung anong gagawin ko. Usap na kayo ni Vice President Sara since yung Oo outburst naman, niya. oo naman. So, how was it, ma'am? Pero Pwede- hindi ako oo naman. Pero ma'am, ano nakikita? Pero hindi pa kami nagkikita eh. Kasi, telepono lang kayo nagkausap, ma'am? Ha? Yung since yung... kung maalala, kung nakita ko siya, kailan ko siya nakita? Pero ma'am, since nung outburst niya... Kasi panay punta niya sa Davao. At ako naman, wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulok-sulukan ng daigdig. Pero parang tigil naman ngayon. Ano yun, ma'am? May na-workout kayong ceasefire? Parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente tsaka ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ma'am, anong nakikita mong senaryo? Aakyat kaya sa Senate yung impeachment complaint? Maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa. Kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea? Ang daming problema. Hindi ba dapat tutukan na lang yun? Ba't dadagdagan pa natin? Ma'am, ito nga yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. at Tama, least for nabasa the ko rin yan Philippines. na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas yung mga nag invest lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang eh, parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganun din yung Thailand. Bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang ang laki-laki na ng foreign investment nila. Although, sinasabi, may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda eh. Pero ma'am, before may marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay BP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders of the country. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo eh. So hanggang dasal na lang ma'am gagawin mo. May himala. Okay, Mayan. Ma'am, sorry, last on my part, babalik ako isa lang sa budget. Sir, ma'am, how can you be sure na pag binalik kunwari sa BICAM ay maaayos? Same members lang naman yung BICAM. So yung nagtutulak ng AKAP, andun din sila, ma'am. And Tama. for sure, di rin naman sila papayag na mawala yun po. I think for that reason, nabanggit na nga ni Pangulo na magla-line item dito siya kung ano man ang mangyari. Kaya parang dapat matauhan na yung mga nagtutulak ng AKAP. Sinabi na ng ating Pangulo wala yan sa NEP, wala yan sa dating budget. Bakit biglang sumulpot yan? Okay, from GMA 7. Darlene.
Sen, first time ko kasi narinig yung sa 1 trillion na narinig nyo lang po. Follow up ko lang kung yung sinasabi Wala ka, ninyo na, chismisan lang yun, na mga narinig ninyo tungkol doon sa allegedly nire-raise Hindi ko nga na alam 1 kung ano trillion yung para sa trillion, impeachment. ilang bang Nakapasok zero yun sa budget? Sinasabi Hindi, nila? hindi naman ganun. Napaka-literal naman nun. So, clarify lang. Hindi, biro lang yon. Chismis lang yon. Marites lang. Marites lang. From, Abangan ang susunod na kabanata. from UNTV? Okay. Check. Ma'am, ganda hapon po. Reaction lang po. Isa sa nag-express po ng apprehension si former Secretary Roque, Harry Roque, na ito daw pong AKAP, another form of social services, would be used for the sake of political agenda. Kasi nga, gaya na nabanggitin nyo, malapit na po ang eleksyon, through vote buying daw po. Parang yun yung tinitingnan. Alam mo, sa lahat ng may gusto sana nitong mga dole-outs, ng mga pagbibigay ng cash, itong mga alleged social protection, sa lahat ng may gusto niyan, ako eh. Unang-una, re-electionist ako, di bongga sana. Ikalawa, nung umpisa niyan, pinaglaban ko yan eh. Nung umpisa, nung pinagdidiskusyonan yung Bayanihan 1 and 2, nung nagkaroon tayo ng COVID pandemic, ayaw na ayaw ng ating mga finance managers nung panahon na yon na magbibigay tayo ng cash. Alangan na alangan sila sa cash eh. Pero sa akin, nung panahon na yon, damandam ako, talagang hirap na hirap ang tao, walang hanap buhay, walang pagkain, talagang walang trabaho. Sabi ko, pwede ba magbigay na lang ng cash? At talagang tinutulak ko siya. Kaya lang, at kasabay nun, tinulak ko rin yung sa land reform, dun sa Bayanihan 2. Kaya, ako nga yung mga promotor ng ganyan eh. Kaya gustong-gusto ko na may ayuda. Nagulat lang ako, nagkaganito. At yun nga, nagkakaroon